ang salitang mata, na ang M ay ibig sabihin magalang sa lahat, A. Aktibong makilahok, T. Tumutok sa pag-aaral, at A. Alamin ang responsibilidad. Ito naman ang ating layunin sa ating aralin ngayong umaga. Makibasa. Ito naman ang ating layunin sa klase. Sa pampanitikan, nasusuri ang mga pangyayari at tauhan sa kwento, ang kwento ni Mayari, at napaliwanag ang mga aral na makukuha dito. Sa pangwika, nabibigyang kahulugan ang mga matatalinghagang salita na ginagamit sa akda, at nagagamit ang mga ito sa sariling pangungusap. Panghuli, na ipamamalas ang pagpapahalaga sa metolohiyang Pilipino at sa mga katangi-tanging kaugalian ng ating mga ninuno. Ngayon ay meron akong katanungan sa inyo. Ano ang paborito niyong bituin o planeta sa ating kalawakan? At ang pangalawang katanungan ay, alam niyo ba kung bakit merong araw at buwan? Ang mga katanungan kong iyon ay konektado sa ating panibagong talakayan o panibagong aralin sa araw na ito. Bago yan ay meron akong papakita sa inyo. Ano ang napansin nyo sa larawang aking ipinakita? Tama, larawan ng buwan at araw. Ang larawang yan ay konektado sa ating tatalakayin na kwento ngayong araw. Ang kwentong ito ay nagpapaliwanag hindi lamang sa pinagmula ng araw at buwan, kundi nagtuturo rin ng mahalagang aral tungkol sa paghahanap ng balanse at kapayapaan sa kabila ng hidwaan. Ito ang kwento ni Mayari, Alamat ng Araw at Buwan. Ang kwento ni Mayari ay isang mahalagang bahagi ng metolohiyang Pilipino, lalo na sa mga Tagalog at Kapampangan. Siya ang diyosa ng buwan, gabi, lakas, at kagandahan. Ang pinakilalang kwento tungkol sa kanya ay Alamat ng Araw at Buwan. Ito'y nagpapaliwanag kung bakit mas mahina ang liwanag ng buwan kumpara sa araw. Ang kwento kung bakit mas maliwanag ang araw kesa sa buwan. Noong unang panahon, mayroong isang Diyos na nagngangalang Bathala. Siya ang pinakamakapangyarihang Diyos na lumikha sa mundo. Si Bathala ay mayroong 2 anak na may maliwanag na mga mata. Isang anak na lalaki na nagngangalang Apulaki at isang babae na nagngangalang Mayari. Ang ilaw ay nagniningning sa mundo at nagbibigay daan sa mga tao. Mga hayop, mga ibon at mga isda ay nagmula sa maliwanag na mga mata ni na Apulaki at Mayari. Ito ay dahilan kung bakit mahal na mahal sila ng lahat ng mga nilalang sa mundo. Tulad ng mga nilalang na likha niya, labis din ang pagmamahal ni Bathala sa kanyang 2 anak. Binabantayan niya ang mga ito habang sila'y gumagala at naglalaro sa paraisong kanyang nilikha. Dahil ang mga mata ni na Apulaki at Mayari ay patuloy na nagniningning, walang dilim ang bumabalot kahit minsan sa mundo. Lumipas ang mga taon, naging mahina si Bathala, bunga ng kanyang pagtanda, at hindi niya na kayang mamuno sa napakalawak na mundo. Nagsimulang mag-away sina Apulaki at Mayari. Nagtalo sila kung sino ang dapat na mamuno na ngayoy mahina na ang kanilang ama. Ako ang lalaki, kaya't nararapat lang na ako ang papalit sa trono ng ating ama, sabi ni Apulaki. At ako ang mamumuno sa mundo sa ayaw at gusto mo. Ang mga mata ni Mayari ay sumilay sa galit at sinabing, "Dahil lamang sa ako ay isang babae ay hindi nangangahulugang wala akong kapangyarihang mamuno. May karapatan din akong pumalit sa ating ama."
Lumala ang alitan ng magkapatid hanggang sa hindi na kayang ipahayag ng mga salita ang kanilang nararamdamang galit. Kaya't hinamon nila ang isa't isa para sa isang laban, at kung sino man ang mananalo ay siyang papalit sa kanilang ama. Si Apo-Laki at Mayari ay agad na nagtungo sa kanilang larangan ng labanan at ginamit ang kanilang kapangyarihan laban sa isa't isa. Pantay ang kanilang lakas at kapangyarihan kaya't mahirap hulaan kung sino ang mananalo. Pabalik-balik na nag-away ang magkapatid hanggang sa tinamaan ni Apo-Laki si Mayari sa mata. Napaupo si Mayari sa kawalan ng pag-asa sapagkat ang isang mata niya ay nag-iba na. Ang dating maliwanag na mata ay naging mapurol na. Umitim ang isang mata ni Mayari at kadiliman na lamang ang taglay nito. Nang makitang umiiyak ang kanyang kapatid, naawa si Apo-Laki at sinabing, "Huwag na tayong mag-away pa. Hatiin naman natin ng pantay ang oras ng pamumuno." Sumang-ayon naman si Mayari at muling nagkasundo ang magkapatid. Mula noon, hinati ni Apo-Laki at Mayari ang oras ng kanilang pamumuno sa mundo. Ngayon si Apo-Laki ay kilala na natin bilang araw, at si Mayari ay kilala natin bilang buwan. Tuwing si Apo-Laki ang nasa trono, ang mundo ay puno ng matingkad na ilaw. Ito ay dahil sa dalawang maningning na mga mata niya. Kapag oras naman ni Mayari para mamuno, ang mundo ay nababalot ng malamig at banayad na ilaw, sapagkat isang maliwanag na mata na lamang ang natira sa kanya. Dahil sa kasunduan na naganap, natuto ang magkapatid na mamuno sa mundo ng mapayapa. At doon na nagwawakas ang ating kwento kung bakit merong araw at merong gabi. Napakaganda ang ating alamat na itinalakay ngayong araw. Ang kwento ay nagpapaliwanag hindi lamang sa pinagmula ng araw at buwan, kundi nagtuturo rin ng mahalagang aral tungkol sa paghahanap ng balanse at kapayapaan sa kabila ng hidwaan. Naway marami kayong aral na natutunan sa ating talakayan, sa ating alamat kung bakit may araw at buwan. Ang ating itinalakay ay bahagi ng panitikang kanluranin o metolohiya. Ang metolohiya ay isang malaking uri ng panitikan kung saan ang madalas tinatalakay ng kwento ay mga Diyos at Diyosa at iba pang makapangyarihan. Kadalasan ito'y nakaangkla sa kultura, tradisyon, alamat at relihiyon ng isang rehiyon o bansa. Madalas ang tinatahak na tema ng metolohiya ay kababalaghan, ngunit kahit na nababalot ito ng kababalaghan at madalas sa katlang isip lamang, mayroon pa din itong naiambag sa ating kultura. Ang metolohiya ay isang halos magkakabit-kabit na kumpol ng mga tradisyon na kwento o mito o sa Ingles ay myth. Ang kwentong binubuo ng isang partikular na relihiyon o paniniwala, karaniwang tinatalakay ng mga kwentong meto ang mga Diyos at ang bibigay ng paliwanag hinggil sa mga likas na kaganapan. Ito ay kaugnay na metolohiya sa mga alamat ng ating itinalakay kanina. Ang metolohiya ay isang anyong pampanitikan kung saan karaniwang tumatalakay sa mga Diyos o Diyosa. Gaya ng sinabi ko kanina, kadalasan ang mga normal na karakter ay naniniwala o sumasamba sa mga Diyos at Diyosa na kanilang pinaniniwalaang gumagawa ng bagay-bagay sa kanila. Ang metolohiya rin ay koleksyon ng iba't ibang mga akda ng mga tao na nagnanais pang pag-aralan ng mabuti o alamin ang iba't ibang kwento na mayroon sa isang lugar o sa isang komunidad. Ang salitang meto kung saan hinango ang salitang metolohiya mula sa salitang Gregoryong mythos, ngayon ay tatalakayan naman natin ang matatalinghagang pananalita. Ano ang matatalinghagang pananalita? Ito ay pahayag na di tuwiran o di literal ang kahulugang taglay at sa halip ay may nakakubling mas malalim na kahulugan. Karaniwang ginagamit ang matatalinghagang pananalita sa panitikan, lalong-lalo na sa panulaan, sapagkat isa rin ito sa mga itinuturing na elemento ng tula. May iba't ibang uri ng matatalinghagang pananalita, tulad ng mga sumusunod. Idioma, tayutay,
Ang idioma ay pahayag na karaniwang hango mula sa karanasan ng tao, mga pangyayari sa buhay at sa paligid subalit nababalutan ng higit na malalim na kahulugan. Halimbawa ng idioma. Alog na ang baba. Ang ibig sabihin matanda na. Anak pawis, nang ibig sabihin mahirap. Bahag ang buntot, nang ibig sabihin duwag. Balat kalabaw, nang ibig sabihin di marunong mahiya. Balat sibuyas, maramdamin. Basang sisiw, na ibig sabihin api o kawawa. Butot balat, nang ibig sabihin payat na payat. Gininto ang puso, na ibig sabihin mabuti ang kalooban. Ngayon ay tutungo naman tayo sa tayutay. Ito ay uri ng matatalinghagang pagpapahayag kung saan lumalayo ang nagpapahayag sa karaniwang paraan ng pagsasalita upang higit na mapaganda o mabigyang halina ang isinusulat o sinasabi. Merong mga uri ng tayutay. Una, pagtutulad o simile. Ito ay paghahambing ng dalawang magkaibang bagay na ginagamitan ng pariralang katulad ng, gaya ng, kawangis ng, tila at iba pa. Halimbawa, ang pag-ibig ay gaya ng isang ibong kailangang pakawalan, upang pag nagbalik ito'y sadyang sa iyo nakalaan. Ang digmaan ay tulad ng halimaw na sumisira sa bawat madaanan. Ang pangalawang uri naman ay ang pangwawangis o metaphor. Ito ay naghahambing din tulad ng pagtutulad, ngunit ito ay tiyakang naghahambing at hindi gumagamit ng pariralang tulad ng, gaya ng, at iba pa. Halimbawa, ang kanyang puso ay bakal na pinatigas ng mga pagsubok ng panahon. Ang digmaan ay maitim na usok ng kamatayan. Ang pangatlong uri naman ay ang pagmamalabis o hyperbole. Ito ay lubhang pinapalabis o pinakukulang ang tunay na kalagayan ng tao, bagay o pangyayari. Halimbawa, naglaba ng gabundok na damit ang mag-ina. Bumaha ng dugo sa nangyaring digmaan. Pang-apat, ang pagbibigay katauhan o personification. Ito'y pagbibigay katangian ng isang tao sa isang bagay na walang buhay. Halimbawa, ang bayay umiiyak dahil ito'y may tanikala. Ngumiti ang araw sa akin. Lumuha pati ang langit sa kanyang naging kasawian. Panglima, pagpapalit saklaw o sinukdoki. Ito'y pagpapahayag sa pamamagitan ng pagbanggit sa bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan. Halimbawa, maraming puso ang nadurog sa kalagayan ng mga batang na biktima ng digmaan. Pang-anim naman ay pagtawag o apostrophe. Ito naman ay tila pakikipag-usap sa karaniwang bagay na malayo o wala namang naman. Halimbawa, o kamatayan, hayaan mong mamuhay muna at yumabong ang mga kabataan. Pag-ibig, tignan mo ang ginawa mo sa puso kong sugatan. Ang pangpito ay ang pag-uyam o irony. Ito ay isang pangungutya sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang kapuri-puri, ngunit kabaliktaran naman ang kahulugan. Halimbawa, ang ating bayan ay malaya, kaya't mga dayuhan ang namamalakaya.